Para po sa devotion natin patungkol sa Lord's Supper or Transubstantiation, yung topic natin, no? Magbibigay lang po ako ng suggested flow. Paano po ba natin gagawin yon? So, encouragement ko po sa mga micro-churches natin, house churches, or sa kung ano man yung church nyo, no? Kung saan man kayo kabilang. So, maganda po na napapractice talaga natin yung Lord's Supper. So, para po sa mga bagong mananampalataya, no? Nakakilala ka sa Panginoon. Wala pong dahilan para hindi tayo sumunod sa bautismo. Yan po ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pangalawa naman po ay Lord's Supper o yung tinatawag din nating communion. So, ito po yung suggested flow. Preferably po, no, mga baptized believers po. Kumbaga na ipahayag mo na talaga sa mga tao na ikaw ay mananampalataya na at ibinigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. So, ito po yung suggestion ko lang naman po ito, no? Pero bahala po kayo paano nyo siya gagawin. Pero kami po, ako po, personally, ganito po yung ginagawa ko. So, number 1, prepare the bread and wine. So, nandiyan na, naka-prepare. So, sa amin po, pag nag-Lord's Supper, kasi konti lang naman kami, sa isang gathering namin, mga nasa mga 10 to 15. Pag 15, medyo marami na. Pag 20, jump pack na yun, no? Dapat mas mababa pa, mga 15 lang. Kasi si Jesus nga, konti lang talaga yung very intimate lang. So, depende po sa inyong gathering kung gaano po kalaki. Wala namang problema kahit mega church pa yan, no? Sa amin po kasi ay mga micro churches or house churches. So, ganito po yung, yan, meron lang kaming ganito. Nandyan lang po yan sa table. Naka-prepare na po. And then, ako po yung ginagawa ko, sinasabi ko sa kanila, okay, let's pray. Manalangin muna tayo. Personal confession of sins. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung meron kang nasabi, naisip, nagawa, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. You confess it to the Lord. Maganda ka kung nasabi mo na rin sa accountability partner mo kung kinakailangan, no? Pero ang mahalaga po nito, humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi po, sabi po sa Biblia, kung hindi tayo, kumbaga, namumuhay tayo sa kasalanan, tapos ginagawa natin yung Lord's Supper, para tayong umiinom ng kahatulan para sa ating sarili. At nilalapastangan natin yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, personal prayer, mga 2 to 3 minutes po yan. Confession of sins, and remembering the cross of Christ. So, yung attitude natin habang ginagawa natin ito, tinutuon na natin sa krus ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. And then, bread symbolizing the body of Christ. So, i-distribute na namin itong bread. Yung nasa gitna po, bread po yan, no? I-distribute na po yan. And then, hawak-hawak namin yon. And then, ako po, babasahin ko po yung 1 Corinthians chapter 11, 23 to 24. Sabi po rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. So, after basahin yan, prayer. Pray, thanking Jesus for sacrificing His body on the cross. And then after that, after manalangin, magpasalamat sa Panginoon, sama-sama pong kinakain yung simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Eat the bread together. At pagkatapos po nun, wine symbolizing the blood of Christ, hawak-hawak na po iyon. Babasahin ko po yung 1 Corinthians 11:25 to 26. So ito po yon. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa at pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang kasunod po ng pagbasa ay pananalangin. Pray, thanking Jesus for shedding His blood for the forgiveness of our sins. So, mananalangin na po ako, pasasalamat sa Panginoon na ibinuhos niya yung kanyang sariling dugo sa ikapapatawad na ating mga kasalanan. At after
ng prayer ay sama-sama pong iniinom yung simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung last step po ay sing together. Bahala po kayo kung ano po yung kakantahin ninyo. Pero kung gusto niyo ng classic, pwede niyo kantahin sama-sama yung Antanging Alay Ko, no? Pang mga classic, pang mga oldies po yan. Pero napakaganda po ng lyrics, napakaganda ng mensahe ng awit. So ito po ay suggested flow. Sino po yung pwedeng gumawa nito? Depende po sa mga churches ninyo, no, kung sino nag-a-administer. Pero ako po, naniniwala ako na sa isang house church, kung sino yung leader nyo sa house church, pwedeng mag-administer nito. Kumbaga siya yung mag-lead. At ayun po, i-practice po natin. Ito po yung utos ng ating Panginoong Jesucristo. At mapapansin nyo po, manonorish talaga yung inyong spiritual life. At lalago talaga kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Ang pinakamalaga po nito ay alalahanin na kasama natin ng ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa mga oras na ginagawa po natin ito. So yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.